So ito na nga guys, ngayon tayo ay may sasawsawan na although kikiligin din tayo dito kasi good news to. Pero hindi yung kilig na may love team, no? So ngayon ibang ano naman to, ibang charity na nagbigay sa atin ng good news. Kasi, yun nga, noong nakaraan na pumutok yung balita, syempre nalungkot tayo, no? Kasi isa din siyang sakalam na nagcha-charity at malaking ambag sa ating mga Pilipino. So, yun na nga ngayon, kikiligin din tayo sa tuwa kasi magaling na siya. So, ito guys, panoorin natin to. For today, natapos ko na yung third chemo ko. Medyo 2 days after, medyo naka-recover na. Hello guys! What's up once again? Good morning! So, by the way nga pala, thank you so much dun sa mga sumusuporta sa aking channel. So, dun sa mga nagko-comment, so mga nagsisubscribe, thank you so much. I appreciated ko po kayong lahat. So guys, ito nga pala, maiba na naman tayo ng ating topic. So, sa ngayon, so alam naman natin na gusto natin suportahan yung mga sakalam sa ating bansa, 'di ba? So, sinusuportahan natin yung mga charity vloggers. So, suportahan din natin itong kagaya ni Doc Willie Ong. So, yun na nga pala guys. So, hindi naman langid sa ating kaalaman na si Doc Willie Ong ay nagkaroon ng sakit. So, guys, naniniwala tayo na may himala. So, magtiwala lang tayo sa Diyos, may himala. So, yun, shoutout din nga pala kay Brother Paas. So, ito, gumaling na din si Brother Paas. So, alam natin na ang Diyos ang nagpagaling sa kanya. Tsaka si Doc Willie Ong. So, ito, good news, 'di ba? So, kilalang kilala natin siya. Isa siya sa malaking naiambag sa ating mga Pilipino. So, sa pagbibigay mga tips tungkol sa mga sakit. So, although nga alam natin na na-disappoint din tayo nung nabalitaan natin yung nangyari sa kanya kasi nga syempre isa siyang doktor na nagbibigay sa atin ng payo sa mga dapat gawin para makaiwas sa mga sakit. So, hindi lingid sa ating kaalaman na kahit sino ka pa, doktor ka pa, o ano pa man posisyon mo sa buhay, hindi natin pwede ibig sabihin hindi tayo magiging exempted sa mga ganong bagay. Ang importante doon kung paano tayo nagtitiwala sa Diyos. So ito nga napatunayan natin na may Diyos na nagbibigay himala sa buhay natin. Sa anumang status ng buhay natin, di ba? So financially, kalusugan, lahat pinoprovide ng ating Diyos. So ito na nga, so gusto kong ibahagi dito kung paano ako masaya at nagpapasalamat kasi si Doc Willie Ong ay isa din talaga sa hinahangaan ko na vlogger. Kasi ang dami ko din sa kanyang natutunan. So, ang dami ko din na-i-apply sa sarili ko dahil sa mga pagbibigay niya ng tips. So, guys, alalahanin natin ang kalusugan na isa sa napaka-importante sa atin dahil kaya sa mga tulong ni Doc Willie Ong, sa mga payo niya, so, ang dami nating na-i-apply sa kalusugan natin. So, lahat na, 'di ba? Lahat na binibigay nila ng tips sa mga kung paano hindi tumanda agad. Lahat na ng gusto natin matutunan. So, siya ang nagbibigay sa atin ng mga tips. So, yun nga, nung nagkasakit siya, is talagang nabigla ako kasi biglaan yun kumbaga biglaan yun na pagsabog ng balita. So, nakakalungkot dahil yung Doc Willie Ong na mawala sa atin ay para na tayong nalagasan, 'di ba? Nalagasan ng napaka-importanting bahagi sa buhay natin kasi yung health natin is napaka-importante. So hindi natin alam yung mga bagay-bagay na yan kung hindi siya nagbibigay ng mga tips. So dahil sa mga tips niya kahit papaano may mga na-apply tayo sa kalusugan natin. So yun na nga guys. So ngayon, so alam naman natin na nung nakaraang eleksyon, so lumaban na siya. So sa kasamang palad hindi siya nanalo. So ngayon, sabi nga niya, may siguro ang Diyos para sa kanya dahil ito siguro yung purpose na binigay ng Diyos para gisingin tayo mga Pilipino na kailangan natin ng Dr. Ong sa bansa natin. So may mission pa daw siya na kailangan niyang tugunin.
So, bawat isa sa atin may mission na binibigay ang Lord. So, kanya-kanya, hindi naman ibig sabihin na, alam mo yung ano, yung pagiging mabuti natin sa kapwa, isa na rin yung mission, di ba? So, sa pagtulong natin sa ating kapwa, kahit sa simpleng bagay, kahit sa pamilya natin, sa mga kaibigan, isang mission na rin yan. So, hindi lang naman ibig sabihin na sila lang yung may mga inano yung Diyos na pagmimisyon. So, lahat tayo may mission dito sa mundo. Kanya-kanya nga lang mission yung tinatakda sa atin or binibigay sa atin ng Lord. So, ito na nga. So, ngayon, good news, di ba? So, bumalik na siya ng Pilipinas ba? Yon kasi nga magaling na siya. So, sino mag-aakala yung stage 4 na cancer ay natanggal? Ibig sabihin gumaling siya. So, alam naman natin guys, pag cancer, talaga namang ano na tayo dyan, hopeless. Pag yan ang naririnig natin, hopeless tayo dyan kasi himala na nga lang ng Diyos ang nakakaligtas. So, although may mga nakaka-survive, pero yun nga, sabi nga sa himala na lang ng Diyos yun. Kasi kapag cancerous talaga ang sakit mo, parang ang hirap-hirap labanan. So, pwera na lang siguro kung umpisa pa lang or stage 1. Pero sabi nga natin, pag stage 4, parang ano ka na doon, parang useless. Ibig sabihin parang hopeless ka na. I mean, hopeless. So, kung gagaling ka nga daw, isimala na lang ng Diyos yun. So, yun ang paniniwala ni Dr. Ong. Pinagaling siya ng Diyos. So, may mission pa siya na hindi natatapos. So, ito na nga, guys. So, alam natin, anong nakaraan is natalo siya at yun nga ang sabi niya na nakuha niya yung sakit dun sa stress na nakuha niya dun sa mga bashers. Nako talaga, ang mga bashers talaga walang pinaliligtas, no? Kahit gumawa ka ng mabuti, naging mabuti ka, ibabash ka pa rin. Gumawa ka ng masama, ibabash ka pa rin. Kaya ang basher talaga, ano na yan siguro yan eh, yung parang nandiyan na talaga siguro, hindi na yan mawawala. Kahit na ano pang ipakita mo, gumawa ka ng mabuti, gumawa ka ng masama, ganun pa rin, ibabash at ibabas ka kasi trabaho na nila yung kumbaga sakit na nila siguro yun. So, ang importante na nga lang talaga doon, so alam na natin na may bashers, so ignore na lang, di ba? Aware na tayo doon na ang bashers hindi na talaga siguro magbabago yan kasi estilo na nila yan eh. Sakit na nila yan sa pag-iisip na yun ang kasiyahan nila. Pag hindi sila nakakapag-bash ng tao, siguro malungkot ang buhay nila, di ba? So, bigyan na lang natin, ipaubaya na lang natin sa kanila kung ano yung makakapagpasaya sa kanila. So, tayo, dapat aware na tayo doon na pag binabash tayo, pag alam naman natin sa sarili natin na hindi naman totoo yung binabash nila sa atin o mga pinagsasabi, so ignore na lang. Kasi bakit mo naman i-stressin yung sarili mo sa walang kakwenta-kwenta, di ba? So, yun nga. So ngayon si Dr. Ong umuwi na dahil wala na nga siyang sakit. So praise God. So thank you Lord dahil binigyan niyo pa ng another chance na mabuhay or makatulong sa ating mga Pilipino. Kailangan pa natin siya. 'Di ba? So napakabuting doktor, may puso. So nagcha-charity din sila. So isa din talaga sila na dapat natin suportahan yung pagcha-charity nila. Hindi lang sina Kalingap Rab, sina Kuya Bal. Although, isa din talaga sila na binibigyan natin ng malaking suporta. So, lahat ng mga nagcha-charity na alam natin na nakakatulong talaga sa mga Pilipino. So, suportahan natin lahat sila ng mga nagcha-charity na talagang tumutulong sa mahihirap. Kasi, napakaswerte natin na mayroon tayong mga ganyang klaseng tao sa Pilipinas. Alam naman natin ang hirap-hirap ng buhay natin sa Pilipinas. At ang dami-daming mahirap. So, wala tayong kakayanan personally na magbigay. So, ito na lang, sumuporta na lang tayo sa kanila. Para naman kahit papaano may ambag tayo, di ba? So, hindi lang yung kahit ano, wala man lang mga tayo may ambag. So, siguro sa pagsusuporta natin sa mga videos nila, sa patunood natin, so, isang way na rin yun na para makasuporta tayo sa kanila. So, mahalin natin yung mga taong may puso, yung mga ganitong klaseng tao na nagcha-charity. So, suportahan natin lahat sila, no? Yun na nga ako'y natutuwa na sabi ko nga talagang Lord, buhay ka sa buhay namin.
So, totoo nga na hindi mo pinababayaan ang bawat isa sa amin na alam mo kung ano yung desire ng mga puso namin. So, talagang pag nagtitiwala, talagang sasagutin tayo ng Lord yung mga panalangin natin, yung mga dasal. So, mahirap, minsan talaga may pakiramdam tayo na pag magkakaroon tayo ng problema, sakit, o ano pa man, parang gusto mo nang sumuko, no? So, parang nagkakaroon ka ng doubt, dami mong tanong, bakit? Pero at the end, marirealize natin na talaga hindi pa rin tayo pinababayaan ng Diyos. So, laging may Diyos. Kaya mas mabuti, napiliin na lang natin laging maging mabuti sa kapwa. Yun. So, ito na nga guys. So, ngayon, babalik ulit si Dr. Ong sa pagkandidato. So, nag-file na siya ng candidacy. So, actually, nung last na butuhan, isa talaga siya sa binoto ko na gusto ko din manalo kasi nga yung sistema sa atin sa Pilipinas, lalo na yung PhilHealth, di ba? Pag nagkakasakit tayo, ang hirap-hirap hanapin ng pera. At ang hirap-hirap makapasok sa mga pribadong hospital pag wala kang pera, no? So, at least, yun ang pinaglalaban niya, naaayusin niya yung sistema na bulok sa health sa Pilipinas. So, iboto natin siya, bigyan natin siya ng chance na makapasok at nang kahit paano naman maayos naman yung mga sistema sa atin na mga bulok kasi ang hirap-hirap tayo ang nahihirapan na mga walang pera. So yung mga may pera, okay lang yun kasi kayang-kaya talaga nila lumabas ng bansa pag nagkakasakit sila. So tayo mga mahihirap, wala. Pag wala tayong ipon, ayun, nakatapon ka doon sa provincial. Provincial naman, hindi ka rin iintindihin, di ba? So, suportahan natin siya na manalo para naman kahit pa paano maayos yung sistema na bulok sa healthcare ba yan sa tawag diyan, 'di ba? Lalo na yung sa PhilHealth, no? Yung PhilHealth na yan, ako sa bagay ako kasi matagal ako na panahon na nagko-contribute sa PhilHealth, pero dahil nga nandito ako sa ibang bansa, parang hindi naman nagagamit kasi may PhilHealth din kami na sarili, pero napanood ko nga dun sa vlog ng iba na pwede rin daw gamitin kahit nasa ibang bansa. So, hindi ko pa nasusubukan, no? So, yun ako ay natutuwa dahil talaga nung nakita ko yung mga nakaraan ang video niya na parang hirap na siya, yung parang nakakalungkot isipin na sabi ko, napapatanong ako sa sarili ko. Minsan pag, sa totoo lang guys, pag nakakita ako ng mga ganyan na mabuting tao na may mga ginagawang mabuti sa kapwa Pilipino, tapos parang sila yung nagsasuffer ng sakit, nagkakaroon ng cancer, sabi ko, ang dami-daming mga masasamang tao, no? Ang dami-daming masamang tao, mamamatay, magnanakaw, lahat na. So, bakit hindi sila yung dinadapuan ng sakit, no? Yung parang mapapatanong ka na lang, yung mga masasama, bakit parang ang lulusog nila? Parang sila yung mga hindi nagkakasakit. Itong mga mabubuting tao, bakit sila yung dinadapuan ng sakit na parang samantalang sila yung may karapatan mabuhay sa mundo ng matagal kasi may naiambag. Yung mga walang kwentang tao na parang sasabihin, minsan kapwa natin sila tao, no? So, hindi dapat tayo maghusga. Pero, minsan, mapapatanong ka or sasama yung loob mo dahil kung sino pa itong dapat mabuhay ng matagal, sila pa yung nagsasuffer ng ganito sakit, di ba? Samantalang yung mga masamang tao, bakit hindi yan ang dinadapuan ng sakit? Kaya minsan minsan napaka unfair. Pero syempre, sabi nga, masama ka man or mabuti, so, pantay-pantay pa rin yung sa atin ng Diyos doon. So, si Lord lang yung nakakaalam. Kaya sabi nga, hindi natin dapat questionin. Pero as human, parang hindi naman natin talaga makontrol yung isip natin, di ba, sa mga ganyang bagay na parang masasabi natin lagi, napaka-unfair naman ng mundo, di ba? So, yun nga, ngayon nakita ko yung latest na vlog niya. Back to normal na talaga ang lahat. Although yung kalbo na nga lang talaga siya, pero yung boses niya, yung pananalita. So parang hindi mo na ma-feel na may sakit pa rin siya. Kasi talagang pati boses niya is normal na. So parang cleared na yata yung cancer niya. So ipag-pray pa rin natin ang tuloy-tuloy na hindi na nga bumalik, na talagang totally healed na siya. So alam naman talaga natin na may Diyos talaga na nagpapagaling, no?
So, ngayon, sana prayer ko na manalo na siya ulit. Pero kung talagang yun ang kalooban ng Diyos, wala nang magagawa. Pag talagang kalooban yan ng Diyos, talagang mangyayari, no? So, kaya tulungan natin. So, sa may mga gusto, sana mamulat na tayo, na doon sa mga binuboto nating mali. Minsan kasi talaga ngayon sa panahon ngayon, parang ang hirap. Ako nga minsan sabi ko nga parang ayoko na bumoto. No? Parang kung pwede si Doc Willie na lang ang iboto ko. Kasi minsan nakaka-disappoint na nagpakanda, hirap-hirap ka ipaglaban, nakikipag-away ka, nakikipagdebate ka kasi manok mo. Tapos naglalaan ka talaga ng panahon, oras para bumoto. Tapos after ng election, pag nakaupo na, nakikita mo, wala na, asan na yung mga pinangako, di ba? Kaya parang minsan nakakadala, parang minsan ayoko na. Noon talaga, ayoko na rin talaga sana magboto nitong last na butuhan. Kasi sabi ko nga parang useless lang din naman yung boto ka ng boto. Tapos pag andyan na parang wala din naman mga kwenta. Although obligasyon talaga natin yan mga Pilipino. Pero minsan nakaka-disappoint, di ba? Kaya, pero pag andyan na yung boto na, bubuto at bubuto ka pa rin kasi alam natin obligasyon talaga natin yun, wala tayong magawa so kailangan natin gawin. So dati may naalala ko na may nanakot na hindi ka makakauwi ng Pilipinas pag hindi ka bumuto. Ayan, kandara pa naman na bumuto. So yun nga, maraming beses na tayo na disappoint sa mga inaasahan natin, sa mga pangako nila na umaasa tayo. Siyempre, 'di ba? Gusto na rin naman natin tayo mga Pilipino makaahon talaga sa kahirapan kasi ito nga, puro nag-abroad, puro OFW. So, minsan kadamihan dito mga nagkakasakit, umalis ng Pilipinas na may pangarap, magandang kalusugan. Minsan uuwi ng Pilipinas nakakabaong na kasi patay na, or minsan uuwi baldado na, nakaratay na kasi sakit na yung nakuha. Wala ka ng pera, may sakit ka pa. So, ang hirap-hirap, di ba? Hindi man lang nagkaroon ng opportunity na makasama yung pamilya. So, tapos umuwi ka, may sakit ka, or kaya wala na talaga. So, kaya ang suswerte ng mga, alam nyo guys, wag nyo isipin na masaswerte yung mga nag-abroad. So, depende siguro sa sitwasyon. So, okay. So, hindi naman pare-parehas. So, may mga nag-abroad talaga na napakaswerte talaga nila. Kasi talagang maayos yung nagiging buhay nila, pero hindi lahat is ganun ang buhay or sitwasyon. Kasi talagang ang pag-abroad is sakripisyo. Imaginein mo yan, lalo pag may mga anak, asawa, iiwan mo for how many years bago mo makakasama ulit, di ba? So paano yung kung dito nagkasakit ka na or namatay ka na, so wala ka na talagang chance na makasama mo yung pamilya mo or anak mo. Yun, so katulad ko, may anak ako, ilang buwan ko lang iniwan yung anak ko, 2 months. So ilang taon na siya ngayon, dalaga na. 'Di ba? Ni hindi ko nasubaybayan yung paglaki niya, ni hindi ko naturuan, ni hindi ko na ihatid sa school. Tapos dumating pa yung pandemic, ilang taon yun. So straight yun, hindi rin ako nakauwi ng Pilipinas. Tapos nung nagkaroon ng chance na makauwi ng Pilipinas, weeks lang. Naku po, tapos ang bilis-bilis pa ng araw. Ilang tulog lang na malayan mo, pabalik ka na naman ulit sa trabaho, di ba? Kaya ang hirap-hirap. So, yun ang mahirap sa ating mga Pilipino na talaga namang ang pamilya natin ang naisasakripisyo natin yung mga anak. No, dahil nga sa mga kabulukan ng sistema sa Pilipinas. So, tayo mga nagsasuffer na mga mahihirap, no? Kaya sana naman ngayon mamulat na sa bagay, di naman talaga natin masasabi. Kasi pili tayo ng pili kung sinong ibubuto. Pag nakaupo na, wala din naman. Minsan, kung pwede lang, wag na lang talaga bumuto. Ang hirap-hirap, no? Parang wala din naman nababago. Lagi na lang. Yun na lang lagi ang routine. Mamimili ka ng ibubuto mo kasi umasa ka sa mga pangako. Pagkatapos ng butuhan, wala na. Wala naman nangyari. Yan, tayo pa rin naman nanganga. Wala naman na bago sa buhay natin. Nandito pa rin naman tayo nagsasakripisyo sa malayo. Yung mga anak naglalakihan na. Yan, malayo mo na lang, nag-asawa na. Wala. So kami ng mga nanay na nasa abroad, hindi ganun kadali yung sitwasyon. Lalo pag may mga anak, hindi namin nasubaybayan yung mga anak na hindi mo man lang na ibigay yung obligasyon mo. Oo, na ibibigay mo yung pera.
Pero hindi pa nga sapat yung naibibigay na pera kasi syempre hindi naman kalaki yan. Saka minsan pag napasok pa sa napakadaming problema, kaya minsan talaga grabing hirap, no? So, yun, ako'y natutuwa lang. Tsaka, yun nga, naiisip ko yung mga tao na mga nagcha-charity, no? Na bigyan natin sila ng chance na matulungan natin lahat. Lalo sa panunood. Kasi, yun lang ang maiambag natin sa kanila. So, malaking contribution na yun na mga nagcha-charity, na mga nagsasakripisyo, umakyat ng mga bundok, di ba? Kahit pa paano, inaano din nila yung bulsa nila sa pagbibigay ng tulong. So, alam nyo guys, napakasarap sa pakiramdam na mawala ka man dito sa mundo. May naiano ka, may naiwang kang ano sa mga kapwa mo Pilipino mahihirap, di ba? So, wag tayo maging selfish. Kasi dito sa mundo ngayon ako ang daming selfish. May yaman na gusto pa rin magpayaman na magpayaman. So, pag namatay ka, hindi mo yan madadala. Tsaka minsan, hindi naman natin alam yung buhay eh, di ba? So, wag natin masyado paglaanan yung buhay kasi sa akin, mas gugustuhin ko na yung konti lang ang pera ko. Wag lang ako magkasakit, healthy ako. Dami-dami mo naman nga pera na ubos naman sa pangpa-hospital mo. Nakaratay ka, 'di ba? At least kahit papaano naman mahirap. Wag naman yung hirap na hirap. Yung kahit papaano mayroon, wag naman yung sobra-sobra kasi ako din talaga parang ako hindi ko rin iniisip yung mga pagpapayaman na yan na para maging sikat ka ba. Hindi yan importante. Basta importante doon may maitago ka dahil sa pagtanda natin kailangan din talaga ang pagtanda natin na mapaghanda natin yun kasi kawawa na tayo pag matatanda na, no? Kahit may mga anak tayo, di tayo sigurado kung yung mga anak natin is nandyan sa tabi natin. So pag matanda ka na, nako, wala ka ng kakayanan magtrabaho, nako, pag iniwan ka na ng mga anak mo, gagapang-gapang ka na dyan mag-isa. So sana hanggang tumanda tayo, healthy tayo, no? Hanggang sa kunin tayo ng Lord na hindi natin kailangan talaga maranasan yung hirap, 'di ba? Yung gagapang-gapang ka. Alam mo, ang daming ganyan, no? Na kahit may mga anak, minsan sabi nga natin, naku, mag-anak ka dahil pagtanda mo, kawawa ka. Pero ang dami-dami rin naman anak, yung nanay tumanda na kawawa. Pero parang mas masakit yun, no? Na madami kang anak, tumanda ang kawawa. At least naman, yung wala kang anak, na tumanda kang kawawa, parang may rason. Di ba? Yung parang hindi gaano nakakasakit ng loob. Kasi wala kang anak eh. Kaya yun ang nangyari sa'yo. Pero yung may anak ka na inaasahan mo na dadamay sa'yo nung matanda ka na, tapos hindi ka naman dinamayin, iniwan ka lang din. Diba? So, siguro nga talaga, wag natin iasa yung buhay natin, may anak man tayo or wala. So, hanggat may opportunity or malakas pa tayo na mag-ipon kahit pa paano para sa pagtanda, kasi okay lang nga sana na tumanda tayo na hindi magkasakit. Paano kung tumanda ka na tapos magkasakit ka pa, di ba? So, kawawa ka talaga, no? Pero, yun po, bayan na lang natin sa Diyos kasi ang hirap din mag-ipon. Hindi mo rin masabi na ganun kadali yung mag-ipon kahit may trabaho ka pa. Minsan kasi mga ugali nating mga Pilipino, inuuna lagi natin ang pamilya, no? Tapos, yun, bigay ka ng bigay. Pag dumating na yung panahon na ikaw nang nangangailangan, para ka nang nagmamalimos. Diba? So, ang hirap kasi minsan di mo naman masasabi na gusto mo maging mabuting tao para yung maging sukli sa'yo ay kabutihan din. Sabi nga, kung ano yung ginawa mo, huwag kang mag-expect na yun din ang gagawin sa'yo kasi hindi nga daw pare-parehas ang ugali. No? So, ikaw mabuti ka. Yung tao na yun, kahit tinulungan mo, ipapaano, hindi naman kasing puso mo, hindi naman kasing buti mo. So, wag daw tayo mag-expect kung ano yung binibigay natin kasi minsan madalas yun ang lagi natin sinasabi, tumulong ka, magbigay ka kasi ganito din yung balik sa'yo. Minsan hindi lahat, pero hayaan natin na ang Diyos yung magbalik sa atin ng mga mabubuti nating gawa kasi sabi nga yung binigyan natin, wag tayo mag-expect na siya yung magbibigay ng mabuti sa ginawa natin. So may gagamitin ng Lord na ibang tao para yun gumawa ng mabuti sa atin, no? Tsaka maganda rin naman yung nagbibigay tayo na hindi talaga nag-expect kasi masakit sa kalooban yun na lagi tayo nag-expect na magbibigay ako kasi ganito, maliit yun, no?
So, gagawin natin ang mga bagay na ang Diyos ang gusto natin mapuri. Hindi yung dahil ginawa natin ito para ganito yung balik sa atin. So, mali daw yung mag-expect ng ganon. So, yun na nga guys, so, natutuwa ako dahil yung mga tao na importante sa atin na nagkakasakit, iyon nabibigyan ng chance ng Panginoon na dugtungan yung buhay. So, yung katulad kay Chris Aquino, no? So, kahit paano, di ba si Chris, isang malaking ano din yan sa atin sa mga Pilipino. So, ngayon, okay na siya. Si Brother Paas, so, gumagaling na siya. So, sana tuloy-tuloy na rin ang pagaling niya. Si Dr. Ong, gumaling na rin. So, natutuwa ako na itong mga tao na to, importante sa atin, no? So, ngayon, ito na, pinatunayan lang nila sa atin na pag nagtitiwala nga talaga tayo sa Diyos, walang imposible. Although, may mga panahon na pag nasa punto tayo ng hirap na hirap sa problema, parang aminin man natin ang totoo. Minsan, una natin natatanong yung Diyos, di ba? Bakit? No, yung parang biniblame pa natin or nagtatanong tayo. So siguro normal na yun bilang tao, lalo na ako din, ako ganun. Kaso ngayon, dahil dun sa narinig ko kay Brother Paas na nakuha niya yung sakit dahil sa stress, kasi nung ako din talaga inaamin ko, ang dami-dami ko din problema lalo sa financial na kung iisipin mo yung parang hindi ka makakatulog, ma-stress talaga ang buhay mo. Pero minsan iniisip ko, no, isip ko ng isip, parang sa kakaisip mo, hindi ka naman makakuha ng ano dun ng solusyon. Tapos di ka pa nakakatulog, stress ka. So basta lagi ko na lang sinasabi sa sarili ko, Lord, may pangako ka na di ba lagi nating pinaniniwalaan natin na hindi tayo bibigyan ng Lord ng problema na walang solusyon. O doon napakahirap hanapin ng solusyon kung magdidepende tayo sa sarili natin. Minsan, ano ba talaga yung solusyon na yan? Yung parang hindi mo mahanap-hanap, no? Pero ako lagi, yun na lang ang lagi kong pinanghinawakan. Basta sinabi mo may solusyon. Hindi ko alam kung anong klaseng solusyon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, saan ko hahanapin, sino yung makakapagbigay ng solusyon. Wala. Kung isip ka ng isip ng ganyan, mababaliw ka. So sabi ko na lang, total sinabi mo yan, o di aantayin ko na lang na mangyari, no? Isa naman sa may stress ka na, hindi mo pa na-solve yung problema mo, nagkasakit ka. Another problema. Yun. So, yun, natutuwa lang ako dahil para sa akin kasi itong mga tao na may ambag sa lipunan sa bansang Pilipinas, parang napaka-importante sa akin, no? So, kailangan mahalin natin silang lahat. Huwag lang natin mahalin yung isa. Yung alam natin na lahat may naiambag sa atin, may naibibigay hindi sa atin, sa mga kapwa natin. Kasi tayo kahit paano nagtatrabaho, no? So, gusto din natin maging parte sa pagtulong kasi ngayon hindi pa natin kaya, wala pang kakayanan. So, yung mga tumutulong na, suportahan na lang natin sila sa mga pagtulong nila. Yun. Huwag natin i-bash, huwag yung kontrahin kasi minsan nakakairita na wala namang ginagawang masama. Gumagawa ng mabuti, ibabas nyo pa. Minsan di mo maintindihan kung mga naiinggit o dahil siguro hindi nila kayang gawin yung mga nagagawa ng iba, no? Kaya minsan sabi ko nga, itong mga bashers na to, ano bang mga puso nito? Pusong bato, manhid, na hindi marunong makaramdam ng nasasaktan, no? Or may something sa isip na walang kakayanan mag-isip ng tama. Yun. So, yun na nga guys. So, ako ay natutuwa. Talagang overwhelming na makita mo na yung tao na napakabuti. Tapos ngayon masigla na ulit. Talagang yung puso ko yung parang ang saya-saya kasi alam nyo guys, ang hirap-hirap talaga ng may sakit, no? So ipagpasalamat natin yun na mga healthy tayo, malusog tayo na hindi tayo hindi nadapuan ng sakit. Minsan naiisip ko nga ano, paano kaya kung yung mahirap walang pera ang dinapuan ng mga ganyang sakit? Siguro hindi na nadugtungan yung buhay. Kasi although sinabi natin ang Diyos is nagpapagaling, so kailangan pa rin naman talaga natin may gawa. No? So hindi naman pwede na may sakit ka, humiga ka lang dyan at aantayin mo yung himala ng Diyos. So sabi nga, kaya nga may mga doktor, may hospital, kasi talagang doon ilalagay yung mga may sakit. So ang mga doktor na yun ang gagamitin ng Diyos.
So may mga nangyari din naman na talagang himala na gumagaling kahit hindi mag-hospital, pero kung may pera ka lang din naman na pang hospital, hospital ka na. Kaya nga ibuto natin si Dr. William nangangampanya. Nangangampanya, no? Kasi ano yung healthcare ban tawag diyan. 'Di ba 'yun ang gusto niyang maayos. Siguro napaka-importante kasi sa mga ibang bansa talaga yung mga pagpapagamot is hindi yan gaanong problema. Hindi kagaya sa atin na parang sa tingin ko yan ang pinakamahirap sa atin pag magkasakit. Kasi kulang na kulang tayo sa suporta yata, no? Sa mga hospital. So sa ibang bansa kasi hindi gaanong mabigat sa bulsa pag nagkakasakit. Sa atin kasi grabe, no? Pag wala ka talagang kakayanan pumasok ng private na ako, kawawa ka. Diyan ka sa tabi-tabi. Pag naalala ko yung provincial hospital, no? Mahirap na nga sila. Nagkakasakit. Mas dubling kawawa tignan. Kasi mahirap ka na. Parang nakatapon ka pa dun sa tabi-tabi. Ako, ang hirap. Alam niyo sa Pilipinas, ang hirap maging mahirap. Kaya, nako po, kailan kaya kailan kaya mababago, no? Pero yun, kahit pa paano masarap pa rin naman talaga sa atin sa Pilipinas. Sabagay pag sarili mong bansa, masarap pa rin tumira sa sarili nating bansa. Kaso nga lang nakakalungkot isipin na parang gusto man natin pumirmi na ng Pilipinas. Katulad sa amin, pagbabalik kami ng Pilipinas na wala kaming trabaho, ano na lang nga, wala ka naman trabaho na babalikan, wala. Tapos maghanap pa ng trabaho pag may edad ka na, reject ka na, ano ba yan? Samantalang dito, hindi pinipili eh. Ngiwi ka man dyan, pilay-pilay ka man dyan, nagtutumo-tulo man dyan ng sipon mo. Nako, sa atin, pag pumasok ka ng mga restaurant, mga malls, nako, pleasing personality. Nako, dito hindi. Mga McDonald's dito, KFC, nako po ang mga nagtatrabaho dyan, yung may mga kapansanan. So, sila yung binibigyan ng opportunity. Sa atin, hindi. Pleasing personality, no? Ibang-iba. Kaya dapat yan ang mabago na sistema sa atin. Kasi laging pleasing personality. So, paano na lang pagpangit ka? Ang hirap makapasok, no? So, kailangan pa may mga baker-baker. Iyan, suswerte na lang ng mga magaganda. Magaganda na may kakayanan pa. Paano na lang tayo ng mga pangit na mahihirapan? Ako po, buti naman lang sana kung may mga lupain tayo na pwede tayo magtanim. Wala ka nang lupain. Bulok pa yung bahay mo. Talagang pinabayaan ka ng gobyerno. So yun guys, so ako ay natutuwa dahil itong mga tao na to, so nabigyan ulit ng pagkakataon na dugtungan yung mga buhay nila kasi importante ito sa atin. So sabi ko nga, hindi lang yung kalingap ang kailangan natin suportahan sa pagcha-charity. Andyan sina Pugong Biyahero, andyan sina Kati Kram, sina Dr. Willie Ong. So madami pa yung mga nagcha-charity na yan na kailangan natin suportahan. So yun guys, so once again, thank you so much sa pagsuporta sa aking channel at ako'y natutuwa na kahit pa paano nagugustuhan niyo yung mga pag-reaction ko, no? So, yun, masaya. So, sana tuloy-tuloy. So, yun, God bless. Thank you.